Magpapalinis pala ako ng kuko for today's video at oo, tama ka, hindi ka namamalikmata. Tama yung nakikita mo. May salapi ako sa paa, yung kuko ko ay 11. Tapos yung daliri ko naman, ano naman siya, parang 5.5. Kasi mataba yung isa eh. Pero yung ano siya, o tingnan mo, maliit yung isa pa, tapos yung isa mataba. Ganyan ang aking paa. Nung pagkasilang ko pa lang ay ganyan na. Ay ang mga anak ko nga ay sa tuwing tinatanong ako, mama bakit ganyan ang paa mo? Ay naku, kahirap ipaliwanag ba? Sa totoo lang, nung dalaga ako ay hindi nga ako nagpapalinis ng kuko kasi nga nahihiya ako. Kasi nga sa lape, di ba, nahihiya ako, hindi talaga ako nagpapalinis ng kuko. Talagang ako lang ang nagugupit-gupit. Wala pang manikurista talaga nakakalinis ng kuko ko. Kasi nga simula bata ako, itinatago ko na. Kasi nga takot akong maharot, ganyan, pagtawanan. Kaya hanggat maaari, lagi ako nakasapatos. Pero nitong nakilala kong asawa ko, naging mag-asawa na kami, ay saka lang ako naging ano ba, panatag na yung okay na, parang ala na lang, ganyan talaga. Sa lapi ka, ano magagawa mo? Ade tanggapin, saka ko lang natanggap. Pero dati talaga, kahit nung dalaga ako, nako, hanggat kaya ko itago, itinatago ko ito. Pero nung nakilala ko ng asawa ko, nung bago-bago pa lang kami, ang tawag pa nga niya sa akin noon ay sweetheart. Ayun, sabi niya sa akin, sweetheart, yung sa English nga kambal daw ba yung paa ko, ganyan, may sobra daw ba akong daliri, ganyan. Sabi ko, oo, tas wala na, parang wala lang. Tapos ayan, tuwing bibili niya nga akong tsinelas, ang gusto ko nga yung nakatago. Tapos ayoko yung nakikita daliri, yung kuko. Tapos sabi niya sa akin, bakit ba, ano nga daw ako, bakit ko daw kinakahiya, ganyan. Sa yan daw ang binigay sa akin ni Ala, sabi niya sa akin. Tapos ayun, simula nung parang naisip-isip ko nga, oo nga, sabi ko, ba't nga ba hiyang-hiya ako, ganyan, tanggapin ko na, ganun, di ba? Bakit hindi ko mabili yung ibang tsinelas na gusto ko, porkit makikita daliri ko, hindi ko nabibiling, ganun. Kaya ngayon, ayan, nagsusuot na ako ng kita yung daliri, pero dati talaga hanggat pwede nga, ang bibiling ko yung hindi kita, yung maitatago ko yung daliri ko. Kaya siguro nung bata ako, ano rin ako matapang ba. Siguro kasi natatakot akong unahan akong harutin ng mga bata. Kaya ayun, talagang una pa lang, inuunahan ko na sila na masuplada. Na pala away ako kasi nga siguro natatakot ako na harutin ba, ganun. Kahit pag nagpapaayos ako ng buhok, di ba, magpapariban, o di ba, operang ka ng puts pa, madam puts pa, o ganyan. Syempre ako naman tatanggi ako kasi nga, ayan, tektila, kaya kung mapapansin nyo pala ay madalang ako mag-video ngayon, madalang ako mag-upload kasi nga, ayan, tektila, tektila, kan yung mga manok. Tapos, di ba, tumira kami sa Pakistan. Sabi ko nga kay Adil, ay sabihin mo na sa lapi ako. Kasi nga baka magulat sila, ganun. Ayun nga, sinabi naman ni Adil na sa lapi nga ako. Tapos nung minsan magkakaharap nga kami, ay sinabi nga ni Adil, sinabi ko kasi sabihin mo. Tapos ayun, ala naman sa kanila. Okay, ganun lang. Ang mga, siguro, yung mga bata, alam niyo na yung mga bata, di ba? Pati nga mga anak ko, tumatawi, ba't ganyan, mama, ganun. Ganun na yung mga bata, kasi nga bata pa, di ba? Pero yung matatanda na, okay naman, okay lang. Kasi yung kapatid niya naman isa, ay kulang nga ng isang daliri naman. Yung isa niyang kapatid kasi na-aksidente naman sa motor kaya ayun, natanggalan na isang daliri. Sa isip-isip ko naman, kung pwede lang ilipat sa kanya yung isa kong daliri. Abi, baka inilipat ko na. Tapos minsan pagka magkakasama kaming pamilya, pag nakita ko yung mag-aama ko na nagtatawanan na sila, alam ko na kung ano pinagtatawanan nila. Yung kuko ko naman, ang pinagtitirpan nilang mag-aama. Sasabihin na naman nila, Mariam, bilangin mo yung kuko ni mama. Ayun, tatawa na naman sila ng tatawa. Akala mo na magaganda kuko nila, ano? Bibiruin ko naman si Mariam. Pagka lumapit sa akin, bibilangin yung kuko ko. Sasabihin ko, nangangagat yan. Matatakot naman si Mariam. Pag sinabi ko nangangagat. Kaya sa mga katulad ko dyan, na may salapi sa paa, alam ko ang nararamdaman mo. Matuto ka lang tanggapin. Be happy, be confident. Huwag mo nang isipin yung sasabihin ng iba, kung pipintasan ka. Natural na lang din yung mapapatingin sila sa paa mo. Kunwari nakita nila, mababalik pa sila ng tingin, di ba? Okay lang yan. Yung iba kasi hindi pa nakakita ng ganyan. Kaya nga minsan pag nakita ko, may nakatingin sa paa ko, ngingitian ko pa siya. Ganun lang, ngingiti rin. Ang biro-biroan pa nga, pagka di ba ganyan sa lapi ang patas, magpapalinis ng kuko, sasabihin, ay lugay manikurista, ganyan, dapat mas mahal bayad. Sa akin naman, tignan, ang liliit ng kuko ko. Hirap na hirap ang manikurista pagka ganyang maliliit kuko. Presyuhan pala dito ng linis ng kuko ay 50 pesos nga. Yan pa, pagka mayat pa ay 100. Diyan ba sa inyo, magkano na ngayon ang bayad sa linis ng kuko?
At ayan, tapos na nga. Hindi na ako nagpapalagay ng cutex kahit natural lang. Hindi na. Yan, ganyan lang ang itsura niya. Babush!